letter ng crush nyo, maalala niyo yung mensahe nun. Di ba? Parang ganun ngayon. Maganda, alalahanin din natin to, no? May naalala ba kayo dito sa Church of Ephesus? The Loveless Church. Kahit ano lang, parang onting phrase lang. May naalala kayo yan? The Loveless Church. Ano yung iniwan nila dyan? Yung first love nila, di ba? Which is Jesus Christ. Or yung pananampalataya kay yung pag-ibig kay Jesus Christ. Pero ano, positive yung ano niyan, yung una niyan, 'di ba? Sabi niya, napakamatyaga kayo. Medyo okay 'yan, 'di ba? Parang kailangan lang nila bumalik sa first love nila, 'di ba? Eto, Church of Smyrna, the persecuted church. Anong sinabi sa kanila diyan? Natandaan nyo? Sabi sa kanila, kahit kayo mahirap, mayaman kayo, 'di ba? Yan ang ganda. Ang ganda ng sinabi diyan ni Jesus. Yung letter niya na ginamit niya si John. Kilala niyo si Juan, Apostle John, the beloved. Ginamit niya si John para isulat yung letter. Ano? Ay. Yan, Smyrna, yan. The Church of Pergamos, yan. Ito yung lang yung medyo recently lang, no, kay Kuya Christian nyo, no. Anong sinabi doon? Ay, hindi. Si ano pala, si Arvin pala yan. Si Christian pala yung sa Smyrna. Si Arvin yung sa The Compromising Church, no? May naalala kayo dyan? Anong kino-compromise nila dyan? Yung faith nila. Ano sila? May mga sumunod kay Nicolaita, ba? Kay Nicolay. Or basta yung teachings ni Nicolaita ba yun? Nakalimutan ko rin. Pero yun nga, nagko-compromise sila sa kanilang faith, 'di ba? Kahit na kay Kristo na sila, meron silang kino-compromise, 'di ba? Etong Church of Thyatira kasi dapat sana nung Sunday, 'di ba? Anong ginawa natin Sunday? May nakaalala? Anong pinanood natin? The Pilgrim's Progress, no? Yan, dapat yun kay Kuya Bon niya. Pero kasi nagkasakit si Kuya Bon. Pinag-pray niyo ba? Di ba sabi ko pag-pray niyo? Pinag-pray niyo ba si Kuya Bon? Hindi ko alam, pero pinag-pray niyo ba? Sana pinag-pray niyo. Kasi doon niyo papakita yung pagmamahal sa kanya, no? Pero hindi kayo nag-Bible study nun, di ba? This week, hindi kayo nag-Bible study this week? Meron. Last week wala. Meron kayo ngayon. Kamusta daw si Bon? Umubo pa? Ha? Hindi na. Ibig sabihin, pinag-pray nyo. Tama? Yan. Pinagaling siya ng Diyos. Yan. Very good, guys. At church, ayan, yung Thyatira, skip muna natin. So, sa March, abangan nyo yan. Ngayon, hindi naman necessary or kailangan natin na sunod-sunod talaga. Kasi wala naman siyang kakibat na context sa bawat letter. So, hindi natin siya kailangan sunod-sunod. Pwede nating i-skip yan. So, kami ni Ate Yenny nyo, i-skip namin yan. At sa March na yan, kay Kuya Christian nyo. By God's grace, kung hindi pa tayo rapture. Sige, hindi, seryoso naman yun, di ba? Pero so yan, tayo dumako na sa ating main topic, which is the church. Jesus' letter to the Church of Sardis. Yan, makikita natin yan sa Revelations 3 yan, kamali ako, no? 3 pala yan, hindi yan 2. Ano na yan, yung pangalawang chapter, hindi ko na-edit. Yan, 3, 1 to 6, iyan nyo na lang. Ay, iba pa pala. Ayan, nakalagay 3, di ba? So, tayo po tayong lahat at pakibasan yung lahat yung mensahe para sa iglesia sa Sardis sa Revelations 3, 1 to 6. 1, 2, 3, go.
samahan niyo ako manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Salamat po sa creation nyo. Salamat po sa amin na kinreate mo para pangalagaan ng mundo. Papurihan ka, Panginoon, ng bawat labi, ng bawat lipi. At dalangin po namin, Panginoon, papurihan ka sa mensaheng ito. Sa pamamagitan namin, Panginoon, na may kinig. Dalangin ko, nabuksan niyo ang bawat puso, ang bawat spiritual na pandinig ng bawat isa, na maging bukas upang tanggapin, Panginoon, yung mga bagay na pwede mong sinasaway kami, pwede mong may inuutos ka sa amin, pwedeng may sinasabi ka sa amin na mahalaga, at masalamin namin ang aming sarili sa pamamagitan ng iyong paningin. Naway makita namin, Panginoon, kung paano nyo kami tinitignan, kung anong kalagayan namin ngayon. Dalahin ko, Panginoon, na igabayan nyo po ako na tagapagsalita ng iyong salita. Nang mga salita mo'y, Panginoon, ay mabahagi ko ng tama, ng maayos at nakalugod sa iyo. Dalahin ko rin ang mga tagapakinig na bigyan nyo sila ng kaunawaan na nanggagaling sa inyo. Kaunawaan na bukas sa inyong salita, at bigyan nyo sila ng katyagaan sa pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Pagpalayan nyo po ang inyong tagapagsalita, pagpalayan nyo rin po ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Yan, Sardis. Pag nakikita ko yung pangalan Sardis, sardinas naisip ko eh. Siguro maraming sardinas dito. Pero hindi yun. So, let's look at the character of Sardis, no? Yung city. Lungsod siya, no? From Lydia. Yung Lydia parang ano siya, sabihin nating bansa, parang ganon. Tapos yung mga city, yung Ephesus, yan. Yung Pergamo, yung Thyatira, yung Smyrna, yan, mga cities yan. And may mga churches doon. Ngayon, modern Turkey siya na nasa west. So parang ano doon, malapit siya sa dagat. Yan, sabi dito, isulat mo sa anghel ang iglesia sa Sardis. Yan. Inutusan si John, Apostle John, para isulat yung letter ni Jesus para sa kanila. Now, nung panahon sinabi ni Jesus ang mga salitang ito kay Juan, ang sinaunang lungsod ng Sardis, ang pinakamagagandang kalagayan nito. Kumbaga, yung time na yan, parang nung sinusulat ni John yan, nasa parang highest level siya ng parang economy, kumbaga yung lugar nila. Kumbaga makikita mo, parang nasa Baguio ka, hindi ka mukhang nasa Tondo, parang ganon. Yun yung parang pinakamagandang kalagayan niya, ng Sardis. Ngunit, nagsisimula na rin ito humina, yung time na yun, ng pagsusulat ni Jesus. Pagsasabi ni Jesus kay Juan, yung pagsusulat ni Juan. Gayunpaman, ito ay isang mayamang lungsod. Mayaman yan. Kasi malapit nga sila, di ba, sa bay, parang ganon. Tapos, matatagpuan din sa kanila yung mga junction. Kumbaga, maraming mga, alam niyo yung junction, road, mga sanga-sangang daan na galing sa iba't ibang lugar. So kapag ganun ka, doon ka dinadaanan, kumbaga magandang transportation mo sa iba't ibang lugar, no? Kaya nagmamahal yung mga paninda, syempre, 'di ba, dahil sa transportation. Pero kapag malapit or madali ka lang makapunta sa isang lugar, mura yung paninda mo, 'di ba? Tama? No, mas mababa yung transportation fee. At nasa isang mahalagang kalsada siya, yung mga ruta ng kalakalan, nandoon sa kanya. At it is of interest to note that the first coinage, kumbaga yung pinakaunang gumawa ng pera or kung saan ginawa yung coin sa Asia Minor, base kay Barclay,
ay ginawa sa Sardis noong araw ni Croesus. Yan. Pag sinearch yan, lalabas agad yan. Ang tawag doon, electrum stators. Di ba kakaiba? Parang pag tinignan mo yung electrum stators, parang hindi coin, kundi parang electronic, parang ganun. Pero hindi. Yun yung tawag doon, electrum stators, ng tawag ay coin, na natawag sa coins dati. At Sardis ay ang lugar kung saan ipinanganak ang modernong pera. So yan yung modern money. Ang lungsod na ito ay isa ring lungsod na kilala sa pagiging malayaw. Alam niyo yung malayaw? Laki sa layaw. Sino dito laki sa layaw? Malayaw yung lugar nila. Parang sabihin na natin, nasa ano ka? Ano ba yun? Yung Portugalan, ano yun? Yung pinagboboxingan ni Pacquiao. Kung saan madalas makipagboxing si Pacquiao. Las Vegas, parang ganun. Nevada. Tama, Nevada, Las Vegas. Oh, yan. At karangyaan, marangya sila. Ito'y kilala bilang walang pakialam. Kumbaga, nonchalant. Yun yung top. Ang ginamit kasing word dito ng mga commentary na na nabasa ko ay apathy. Parang apathy sila. Pero parang yung term natin ngayon, nonchalant, di ba? Yan yung mahilig natin gamitin. At immoralidad. Saganang immoralidad dun sa kanila. Ganun din, di ba? Sa Las Vegas. Sa Sardis ay may isang malaking templo ng inang Diyosa. So, mayroong goddess of, may goddess dun sa templo dun sa Sardis. At ang pangalan nun ay Cybele. Cybele. Mula sa mga guhong templong iyon ay makikita natin na ang mga pangunahing haligi nito ay 60 feet. So, parang yung katulad nung sa Ephesus, ganun din, malalaki din yung templo na yon, 60 feet ang taas at higit sa 6 na talampakan ang diameter. So, 2 meters yung diameter ng haligi. Sobrang laki. Ang inang Diyosa na ito ay pinararangalan at sinasamba sa pamamagitan ng lahat. Paano sila sinasamba? Yung Diyosa na si Cybele ay sinasamba siya sa pamamagitan ng lahat ng uri ng sexual na immoralidad at karumihan. Sa tingin ko, nakapanood na kayo nun, di ba? Lahat ng ng kakaibang sexual practices na immoral, na hindi pang mag-asawa. Diba? Mga ganun. Kung may idea kayo nun, ayoko nang further Ngayon, etong Sardis ay combination of easy money and loose moral environment. Kombinasyon siya ng pagiging marangya, malayaw, at immoral na lipunan. Diba, nakita nyo? Tayo, kumbaga, na-empower yung ka-immoralidad sa atin ngayon, diba? No? Alam nyo yung nangyari sa Quezon City? Yung parang hindi doon sinabi na marriage, pero sinabi doon parang commitment. Commitment ba tawag doon? Commitment. Parang meron silang ko-commit sa isa't isa, pero parang mukha siyang kasalan. Pero ang kasalan or commitment na yon ay same-sex. Parang same-sex marriage siya. Diba? Parang lumalapit na rin tayo doon sa ganung bagay. At sa kombinasyon ng pagiging marangya at immoral na environment, nagiging nagiging malayaw yung lugar nila. Nagiging mapagmahal sa kasiyahan. Ang Sardis ay isang pangalan ng panlalait. Pag yung pangalan niya, ano bang ibig sabihin ng pangalan ng Sardis? Sabi doon, those escaping, survivor. So parang hindi katulad sa tingin ng iba na marangya, maganda. Kundi parang panlalait pa nga yung pangalan ng Sardis. Escaping survivor remnant. Ang mga tao nito ay kilalang malayaw, kilala sa kasiyahan at mapagmahal sa karangyaan. Base kay Barclay. At ang sabi niya ay Sardis was a city of decadence or isang lungsod ng pagkabulok. Ang pagiging malayaw
ang kawalan ng disiplina at dedikasyon ay ang kapahamakan ng Sardis. Sa ilang magkakaibang pagkakataon, isinalaysay ng Griegong mananalaysay na si Herodotus. So, yung Greek na nagsasalaysay na si Herodotus, kinuwento niya yung pagbagsak ng Sardis noong unang panahon. Bago pa yung time na ito ng time nila Jesus. Ang Sardis nung mga araw ni Herodotus ay pinabagsak nung araw ni Cyrus. Kilala niyo si Cyrus, King Cyrus. Cyrus ng Persia. Dumating siya sa Sardis at natagpuan ng posisyon ng lungsod na ideally suited for defense. Kumbaga, maganda yung depensa ng Sardis. Sasakupin niya. Pero, yung mga taga-Sardis, tiwala sa kanilang sarili. Tila, tinignan ni Haring Cyrus yung Sardis, parang mahirap atakihin. Kasi nasa taas sila. Pag nasa taas ka, mahirap ka atakihin. Tapos matarik yung pader nila. Tapos may bangin na nakapalibot sa kanila. Ngayon, nag-alok siya ng gantimpala sa sino mang sundalo sa kanyang hukbo na makakaisip ng paraan para makakyat. So sabi niya, sige, lahat ng mga sundalo ko, challenge to, bibigyan ko na kayo ng pabuya. Ngayon, so, maingat na ipinag-aaralan ng mga sundalo yung problema na paano nila susugurin. At habang nakatingin yung mga sundalo or yung nagtitingin kung paano atakin yun, may nakita silang sundalo nagbabantay sa Sardis na ibinagsak yung helmet niya sa pader ng bangin. So, binagsak niya. Tapos, pinagmasdan niya, pagbaba ng sundalo, pinagmasdan niya paano umakyat yung sundalo. So, alam niya na kung paano niya atakin, di ba? Alam niya na yung pathway. Na may nakatagong daan pala doon para kasi binawin ng sundalo, nagbagsak ng helmet, no? Inangat niya ulit. So, nakita ng mga taga-Persya kung saan dumadaan papunta sa lugar ng Sardis. Tapos minarkahan niya yung trail, pinamunuan ang isang grupo ng mga sundalo pataas doon ng gabing iyon. So, madali silang nakaakyat sa bangin at dumating sila sa pader ng lungsod. Nakita nila yung lungsod na may pader pero walang nagbabantay. Kasi nga, 'di ba, kampante yung Sardis, mga Sardis soldiers no? Na maganda yung lugar namin kahit hindi ko nabantayan 'yan. Ang mga sundalo ng Sardis ay lubos na nagtiwala sa likas na depensa nila. Nadama nilang hindi na nila kailangang magsikap na magbantay, kaya ang lungsod ay madaling nasakop. Tapos, nangyari na naman ulit yon. Nangyari yon halos 200 taon nang nakakalipas nang si Antiochus naman ay sumalakay at nasakop ng labis na kumpiyansa ng lungsod ng hindi nagbabantay. So, ganun. Diba? Ayan, hindi ko pala napakita. Ayan, parang ganyan yan. Sa taas sila. Mga nasira na. Hindi ko alam kung anong original na itsura niya, pero parang yan daw yun. Bagaman ang sitwasyon ng lungsod, base kay Walford, bagaman ang sitwasyon ng lungsod ay mainam para sa depensa dahil ito'y nakatayo sa itaas ng lambak ng Hermus at napaligiran ng malalim na bangin na halos imposibleng masukat, ang Sardis ay 2 beses nang bumagsak dahil sa labis na pagtitiwala sa sarili nito at pagkibigo sa pagbabantay. Noong 549 BC, tinapos ng Persyanong Haring Cyrus ang pamamahala ni Croesus sa pamamagitan ng pag-alis sa mga bangin sa ilalim ng kadiliman. Dito na tayo. Ito ang sinabi ng nagtataglay. Makikita natin yan. Jesus described himself to the church at Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos. Sino nagsasalita dyan? Ito ang nagtataglay. Ito ang sinasabi ng nagtataglay. Si Jesus yan.
ito ang nagtataglay. Ito ang nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos. Parang ganun yung... So, Jesus ay nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos. Yan sabi niya dito. Tulad ng paglalarawan ni Jesus sa kanyang sarili, di ba nung chapter 1, naalala niyo kung paano niya pinapresent ni Jesus yung sarili niya? Yung mga picture na pinakita ko sa inyo, di ba yung may 7 stars, may sword sa bibig, di ba? Natandaan niyo yan. May 2-edged sword. Yan. Tulad ng paglalarawan ni Jesus sa kanyang sarili, gumamit siya ng mga termino na nagbibigay din sa kanyang karakter bilang Panginoon ng bawat espiritual na kapangyarihan at otoridad. Ang pag-uulit ng numerong 7 ay pagpapahiwatig ng pagiging kompleto sa Biblia. Hindi sinabi diyan, hindi ibig sabihin niya na may 7 Espiritu ng Diyos, may 7 Diyos tayo. Baka isipin niyo na, wala naman nag-iisip. Hindi ibig sabihin niyan na may 7 Espiritu ng Diyos, 7 Diyos tayo, hindi. Kumbaga, tinataglay niya yung karakter ng 7 espiritual na kapangyarihan. Katulad niyan, Espiritu ni Yahweh. Mababasa natin dyan. Espiritu ni Yahweh. 1, ayan o, Espiritu ni Yahweh, yung diwa ng presensya ng Diyos. Espiritu ng karunungan, yung banal na pananaw. At Espiritu ng pangunawa, pag-unawa sa mga espiritual na katotohanan. Espiritu ng mabuting payo. Ano nalagay dyan? Ayan, mabuting payo. Banal na patnubay. Espiritu ng lakas, kapangyarihan at pagbibigay ng kapangyarihan. Espiritu ng kaalaman. Banal na kapahayagan at kamalayan. Espiritu ng takot or paggalang sa Diyos o sa Panginoon kay Yahweh. Paggalang at pagkamangha. Ayan. So yung sinasabi niyan, hindi ibig sabihin niya na may 7 spirits siya. Hindi, yung karakter yun. Yung karakter ng ating Panginoong Jesus. At yung completeness nasa Kanya. Ibig sabihin, kompleto siya. Hindi siya nagkukulang sa mga karakter. May kita dito na kay Jesus ang kapuspusan ng Espiritu Santo. May kita natin dyan. Nung sinabi niya yan. May kita natin yan din. May kita din natin yan sa Revelations 1, 4, 3 verse 1, 4 verse 5, 5 verse 6 yan. At syempre sa Isaiah 11, may reference yan sa Old Testament. At ang 7 bituin. Yan. Di ba yan yung mga pinakita ko sa inyo? Yan yung nakita ni John. At ang ng 7 bituin. So, babalikan lang natin, yung 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia, which is yung pastor, pwedeng pastor or bishop, yung tumitingin sa church, yung nangangalaga sa church. Yan yung ibig sabihin dyan, yung 7 anghel. Or kasi ang literal na translation ng angel is messenger, di ba? So, yun. Yan, naintindihan naman. So, Jesus described himself to the church at Sardis. And now, eto na. Anong bungad ni Jesus? Pinuri niya ba yung Sardis? Grabe, no? Ito, mukhang siya. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Kung dun lang, parang ang ganda. Alam ng marami, ikaw ay buhay. At alam ko rin, ikaw ay buhay. Kasi lang, sabi dyan, ang totoo, ikaw ay patay. Pag sinabi kaya ng ibang tao na Eastwood Christian Fellowship is a dead church, masaya ba? Ang sakit, no? Patay ka sa amin. Patay. You're dead to me. Hindi, joke. Masakit, di ba? Pero sinabi niya dyan, I know your works. Alam ko yung ginagawa mo. Alam ni Jesus, tulad ng sinabi ni Jesus sa bawat iglesia sinasabi niya to, alam ko ang ginagawa nyo. Sinabi niya rin sa Sardis. So,
Kung ano ang iglesia at kung ano ang ginagawa ng iglesia, hindi kailanman lingid kay Jesus. So, kung may tinatago man ng iglesia, may tunnel, may underground man dito, alam ni Jesus yan. Pero wala tayong underground. Ano mang tinatago ng church, sa mga meetings ng mga leaders, alam ng Diyos yan. Sabi dito, alam ng marami. Sa English, pag binasa mo yan, that you have a name. Meron kang pangalan. That you are alive. Alam ng marami, ikaw ay buhay. Alam ni Jesus na ang iglesia sa Sardis ay may pagkakilanlan. Iyon ay isang reputasyon. So may reputasyon yung Sardis na may buhay. Si Bro Arvin. Pero hindi pala. I-charge naman natin. Alam ng marami, buhay siya. Kasi nga, siguro, maraming attendance ang church ng Sardis. Maraming activities. Kung titignan mo ang iglesia ng Sardis, may kita mo ang mga palatandaan ng buhay at sigla. Sa iglesia ng Sardis, tulad ng lungsod ng Sardis. Tulad ng lungsod ng Sardis, di ba? Di ba kapag pumunta ka Las Vegas, parang buhay na buhay ang lungsod. Maraming pagsasaya, maraming sugalan, maraming doon nga yung mga labanan, boxing. Ganon din sa iglesia. Masigla sila, siguro, kung ihahalin tulad natin sa mga churches, modern churches ngayon, may mga palights pa sila. May worship lights, at masigla, kumbaga, masigla umawit, ganyan. Maganda yung banda. Pero, yun ang alam ng iba. Alam ng marami. Pero iba ang alam ng Diyos. What Jesus has against the church at Sardis, ang alam ng Diyos ang totoo. Alam ng Diyos na siya'y patay. Sa kabila ng kanilang reputasyon, may reputasyon sila na sila'y buhay. Masigla. Nakita sila ni Jesus kung ano talaga sila. Iba yung lens ni Jesus kaysa sa mga tao. Ngunit ikaw ay patay. Ito'y nagpapakita ng isang magandang reputasyon sa sinabi ni Jesus na nagpapakita na kahit magandang reputasyon mo sa panlabas ay hindi garantiya na tunay yung spiritual mo na katangian or spiritual character mo sa paningin ng Diyos. Hindi yun garantiya na buhay yun. Yung spiritual life. Sa kabila ng kanilang magandang itsura, nakita sila ni Jesus bilang mga patay. So ano ba yung mga patay? Ano bang karakteristik ng patay? Ang patay, hindi nagsastruggle, di ba? Wala na kasing nararamdaman. Tama? Kayo, nagsastruggle ba kayo? Struggle ako, ang tagal ko nakupo, Kuya Mike. Buhay pa kayo. Hindi na lumalaban at walang nararanasang pag-uusig. Hindi na napapersecute. Hindi dahil sa ang iglesia sa Sardis ay natatalo sa labanan. Hindi dahil natatalo sila sa labanan, kaya wala na silang nararamdaman. Ang isang patay na katawan ay natalo na sa labanan. Hindi sila natatalo, kundi talo na talaga sila. Yung laban ay never nag-start.
Kasi walang labanan na nangyari. Talo na talaga. At tapos, walang nangyaring labanan. Kasi nga, kakalabanin mo ba yung patay? Di na, di ba? Wala ka nang magagawa sa patay. Sa liham na ito, ay hindi hinikayat ni Jesus ang mga Kristiyano sa Sardis na manindigan ng malakas laban sa pag-uusig. Di ba? Wala kang mababasa dyan na katulad ng sa Smyrna. Di ba? Sabi niya, kahit may pag-uusig, may darating na kahirapan, magpakatatag kayo. Wala siyang sinabing ganun. Kasi wala namang pag-uusig. Walang maling doktrina na nilalabanan. Kasi nga, patay. Paano lalaban? Marahil dahil walang malaking panganib sa mga bagay na ito sa Sardis. So, walang panganib na maililigaw sila kasi sila'y ligaw na. Walang panganib na mahuhulog sila sa kasalanan kasi sila'y nahulog na. Walang panganib na may magkunwaring Kristiyano doon. Kasi di naman pala Christian. Nagets nyo, guys? Patay. Dead. Dahil patay na ang iglesia sa Sardis ay hindi nagbibigay ng malaking banta. Walang banta sa nasasakupan ni Satanas. Hindi sila banta kay Satan. Kaya hindi ito karapat-dapat salakayin. Kasi sa kanya na nga eh. Sasalakayin mo pa ba yung sinakop mo na? Or nasakop mo na simula't simula pa? Kaya sabi dito, sabi ni Card, Sardis was a perfect model of inoffensive Christianity. Ang teaching ng Christian or Christianity ay offensive lagi. Pag inoffensive na to, patayin na to. Wala na epekto. Sabi naman ni Barclay, the Church of Sardis was at peace. Payapa sa Sardis, walang nag-aaway. Kasi lahat sila magkakontsaba sa masamang bagay. But it was the peace of the dead. Pero anong sabi dito ni Jesus? What Jesus wants the church at Sardis to do? Anong gustong gawin ni Jesus sa iglesia? Or anong gustong gawin? Anong inuutos ni Jesus na gawin ng Sardis? Sabi dito, kaya't gumising ka. May natulog ba? Kaya't gumising ka. Palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sa English, be watchful. Ang unang instruction nito mula kay Jesus ay nagsasabi sa kanila na kailangan nilang suriin at protektahan, palakasin kung ano ang meron pa sila. Ang mga bagay na natitira ay nagsasabi sa atin na kahit na ang spiritual na kalagayan ng iglesia ng Sardis ay masama, di ba? Sabi, dead, you're dead. Kahit masama yung kalagayan nila, hindi ito totally hopeless o walang pag-asa. Sa spiritual, may mga bagay na nananatili na maaring palakasin. Totally, hindi pa siya patay. May 1 pa. Di ba, 0 yung nakaraan? Nakita mo dyan, 0. May 1 pa. Sabihin natin ganon. Si Jesus ay hindi sumuko sa kanila. Kasi kung sumuko na si Jesus, magsusulat pa ba siya doon? Di ba, hindi na? Kung sumuko na si Jesus, hindi na siya magsusulat para sa Sardis. Pero nagsulat siya, ibig sabihin, may pag-asa pa. Hindi, kahit parang huli na, ay hindi pa sobrang huli ang lahat para sa Sardis. Sa kasaysayan nito, ang lungsod ng Sardis ay madaling nasakop ng 2 beses, di ba, kanina, yung character ng city nila. Yung mismong lungsod, hindi yung church, ay madaling nasakop ng 2 beses, bago pa ng panahong nung nagsusulat neto si John. Hindi dahil natalo ang umaataking mga hukbo ng Sardis. Dahil
Hindi dahil natalo ng umaataking mga hukbo ang Sardis, ngunit dahil sa sobrang kumpiyansa ay tumigil sila sa pagiging mapagbantay, di ba? Hindi na sila nagbabantay, petics na lang yung mga soldiers nila. Kasi akala nila hindi masasakop dahil sa kalagayan ng kanilang lugar, mataas ang lugar nila. Ang espiritual na kalagayan ng iglesia sa Sardis ay salamin ng makasaysayang katangian ng lungsod. So, sumasalamin yung iglesia ng Sardis, ginaya niya yung mismong kasaysayan ng lungsod niya, kung nangyari sa lungsod niya. Be watchful and strengthens the things which remain. Sabi dito, what Jesus wants the church to Sardis. Sabi ni Jesus dito, sa Tagalog, sapagkat nakita kong hindi ganap ang paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. I have not found your works perfect before God. Pwede palang ganun, no? Hindi nakita ng Diyos na lalo na, di ba? Kapag nag-share tayo sa iba na mga hindi pa Kristiyano, sinasabi natin, yung mga gawa mo parang maruming basahan. Yung maruming basahan doon, pag in-interpret yun literally, para siyang napkin na may menstrual pa. Yun yung doon, ibig sabihin doon. They perform duties of all kinds. Yan. Pinapakita nito na ang kanilang mga gawa, bagaman naroon, may gawa sila, ay hindi naayon sa pamantayan ng Diyos. So may standard ang Diyos na hindi naayon naman sa mga nakikita sa gawa nila. Ang pagkakaroon ng mga gawa ay hindi sapat dahil ang Diyos ay nangangailangan ng isang particular na layunin at layunin sa lahat ng ating mga gawain. Dapat itong gawin ng may puso. Baka walang puso na yung paggawa nila. Dahil tinawag silang church, gawin lang natin to para sabihin na church tayo. Parang ganun. Sa paraang nagpapakita na sila ay perfecto, yan, dapat itong gawin na nagpapakita na ito'y nakakalugod sa harapan ng Diyos. Pag gumagawa ka pa kayo para sa Diyos, nakakalugod. Naniniwala ako, dun pa lang, sa gumagawa kayo para sa Diyos. Naniniwala akong nakakalugod na yun. Pero gumagawa kayo sa church, pero hindi kayo gumagawa para sa Diyos, yun yung naniniwala akong hindi nakakalugod, no? Gumagawa ko para sa church, gumagawa ka para sa Diyos. Amen ba? Amen. I have not found your works perfect. Yan. They were constantly beginning but never brought anything to a proper end. Bakit hindi kompleto? Wala kasi si Kristo sa paggawa. Sinong nasa puso mo habang naglilingkod sa Diyos? Verse 3, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyon tinanggap at narinig. Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Ang dapat nilang gawin ay alalahanin kung paano nila unang natanggap at narinig ang salita ng Diyos. Babalik ka ulit sa first time mong narinig yung salita ng Diyos, no? Kung paano mo tinanggap. Doon ka lagi babalik. Kasi yun yung pinakamainit mo, di ba? Madalas. Kung kailan ka tutunay na nampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos ay kailangan nilang panghawakan ng mahigpit ang mga bagay na iyon at magsisi sa pamamagitan ng pagbaling at pagpapanumbalik ng Ebanghelyo at apostolikong doktrina sa otoridad ng kanilang buhay. Diba, sabi ko kanina, paano pa sasawiin sa mga false teaching? False teaching na yung tinuturo, di ba? Ngayon, kailangan nilang bumalik doon sa tamang turo ni Jesucristo. Kung anong mga inuutos ni Jesucristo, yung tamang ebanghelyo.
at magkaroon ng otoridad sa buhay. Pwede tayong mag-preach ng mga doktrina dito, pero pinangungunahan ba ng doktrina mo yung buhay mo? Yun yung gustong sabihin ni Jesus sa kanila. Dito sa 1 Thessalonians, anong kailangan nilang tandaan at gawin? Tinanggap, yung mga taga-Thessalonians, sabi dito. Sabi ni Paul, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita lang ng tao. Yan, sana hindi lang basta salita ko lang, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Ginamit lang ang mga tao, pero salita talaga ng Diyos yun. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Sabi dito, kung hindi ka gigising, balik nga natin. Kaya nga, pagsisihan mo, kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan, na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras na aking pagdating. Binalalaan sila ni Jesus tungkol sa malaking panganib sa pagkabigong magbantay. Babalato ni Jesus na kapag hindi ka nagbantay, hindi nila pinansin ang kanyang utos na maging mapagbantay. Si Jesus ay darating sa kanila na parang magnanakaw sa isang pagkakataon na hindi nila inasahan. Ito may reference sa 1 Thessalonians. Ayan. Pwedeng din tukoy dyan na binalaan sila ni Jesus. Ayan. Yung rapture, titipunin sa alapap. Diba? Hindi mo alamin kung kailan. Pero baka hindi mo abutin yan . Diba? Pwedeng hindi natin abutin yan. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Tama? Kung kailan may babagsak na airplane dito. Yan. Di mo alam kung kailan ka kukuhanin ng ating Diyos. Paano darating si Jesus sa kanila? Maaari siyang dumating na nagdadala ng paghatol, o maaari siyang dumating at dagitin ang iglesia. Yan. Or rapture, cut up sa English. Una sa dalawa ay ano man sa dalawang yon, maging pangatlo. Ano man sa pangatlo yon, sa tatlong yon, mamatay ka, mauna ka, mamatay ka na. Di ba? Hindi ka nabutan ng rapture, mamatay ka na. Pinakita nito na maaaring dumating siya ng biglaan at nang walang paalam. Kaya dapat silang maging mapagbantay. Gumising ka. Sabi dito ni Winston Churchill nung World War II. Kailangan kong mag-iwan ng isang salita ng pag-iingat or caution, dahil ang kasunod sa kaduwagan at pagtataksil ay ang labis na kumpiyansa na humahantong sa kapabayaan at katamaran. Ito ay ang pinakamasama sa lahat ng krimen sa panahon ng digmaan. We are at war, spiritual warfare, no? Lagi tayong nakikipagdigma. Nakipagdigma tayo sa laman. Anong ginagawa mo? Natutulog ka ba? O baka patay ka na? Patay ka. Dito sa verse 4, sabi dito, what Jesus wants the church at Sardis to do. Ngunit may ilan sa inyo dyan, sa Sardis, na napanatiling walang dungis ang kanilang damit. Kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Uy, ito pala kaya pala nagsulat pa si Jesus. Kasi may ilan dyan sa inyo. Maging sa mga patay na Kristiyano sa Sardis, mayroong ilang tapat na nalalabi. Ngunit kakaunti lamang, mapapansin natin sa mga previous churches. Hindi pa natin nadadaanan tong Tiatira, pero sinabi din doon, few things against you. May onti akong against sa iyo. Dito naman, may ilang bagay na ayaw ko.
sa iyo. Di ba parang onti yung negative? Pero dito, ano dito sinabi? Onti yung positive. Onti na lang yung positive sa kanila, mas maraming negative. Kaya sinawag silang dead church. Pero may hope pa. May ilan na masama sa mabubuti, ngunit sa Sardis ay may ilang mabubuti sa masasama. Ang salitang even or ngunit ay nagpapakita na may kapansin-pansin na may ilan pa rin na tapat sa Panginoon. Marahil hindi kapansin-pansin sa iba, pero sa Panginoon, may kapansin-pansin doon. Or marahil, napapansin din ng iba. Kasi iba yung ginagawa sa kanila. Baka yun yung pinapersecute nila. Sarili nilang mga kapatid na gumagawa ng tama. Dahil nakikita yung kamalian nila, kaya baka. Pero sinabi dito, may natiling walang dungis. Sabi diyan, sa susunod natin na verse, ay yung nakarang verse, di ba? Parang palakasin mo pa yung natitira mo. Maaring ito'y kapansin-pansin dahil sa kilalang immoral na reputasyon ng lungsod. Kahit sa isang lungsod na napakasama, ang ilan sa mga Kristiyano ay hindi nadungisan ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsali sa kasalanan. Tulad ng maliit na ilaw sa isang madilim na kwarto, ito'y maging kapansin-pansin. Tinukoy ni Jesus, sabi dito, walang dungis. Sa English ay, ano ba dito? Ayan. Who have not defiled their garments. Tinukoy ni Jesus ang maruruming kasuotan. Dahil sa paganong pagsamba nung araw daw, nung sumasamba yung mga tao sa mga Diyos-Diyosan, sa ayop, sa araw, ganyan, hindi sa Diyos, ay hindi maaaring lapitan daw yung Diyos-Diyosan na yun na marumi yung damit mo. Dapat malinis ka. Yung damit mo. Ngunit si Jesus naman ang nagbigay sa mga nanampalataya ng puting kasuotan. Kung yung Diyos nila, kailangan nilang kumuha ng malinis na damit. Pero ang tunay na Diyos, bibigyan ka ng puting kasuotan, yung mga nanampalataya sa Kanya. Amen ba? Mas maganda ba yon? Kayong bibigyan ng Diyos na puting kasuotan na hindi madudumihan. At nagiging karapat-dapat na sumamba sa Kanya ang mga may puting kasuotan na yun. Sabi dito, ayan. As sin is expressed under the notion of nakedness, yung kasalanan, pinakita sa pagiging hupad, no? Kung paano ang kasalanan ay pinahayag sa ilalim ng kaubaran, gayon din ang kabanalan ay pinahayag sa ilalim ng isang kasuotan. Ay, mali lang. Yan. Kaya't kasama ko silang maglalakad. Nangako rin si Jesus ng mga dalisay or napanatiling walang dungis ay lalakad kasama niya. Ang larawang ito ng isang malapit na pagsasama at pagkakaibigan ay makikita kay Enoch. Di ba? Ito. And Enoch walked with God and he was not. He was not, nawala siya sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Siyempre, laging puti ang mga kasuotan binigay ni Jesus. Ang Sardis ay isang iglesia na patay dahil sa makasalanang pagkompromiso. So, they compromised din. At kailangan nilang tumanggap at lumakad ng dalisay na suot. Na ang puting damit na ibinigay ni Jesus, kailangan nilang tanggapin yun. Baka hindi pa nila natatanggap. Ang puti rin ang kulay ng pagtatagumpay sa mga Romano. So, sa mga Roman, pag nakaputi sila, ibig sabihin nagtagumpay sila. Ganon din sa atin. Pag nakaputi ka, pag ang kasuotan mo ay puti, sure win ka na. Nanalo ka na. Ang tagumpay ka na, yung mga nanampalataya kay Jesus. Yung pag kasama ko silang maglalakad, walk with me sa English.
Ito ang pinakamalaking gantimpala na may bibigay ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Yun yung pinakamagandang mabibigay sa yung gantimpala. Ang mga Kristiyano sa Sardis na tumalikod sa makasalanang pagkompromiso ng kanilang lungsod ay gagantimpalaan ng isang mas malapit na paglalakad kasama si Jesus. Diba? Yung mga tumalikod at hindi na-compromise ng kanilang faith ay mas malapit na lalakad kasama ni Jesus. Ang gantimpala na ito ay isang magandang motivator. So yung paglalakad kay Jesus, kung tinitignan mo yun bilang best na reward, yun yung pwede mong maging motivation kaysa sa takot, sa parusa o pagkasira mula sa ating kasalanan. Ano mas gusto mong mag-motivate na sa'yo? Yung dahil susunod ka sa Diyos dahil sa parusa at may sira ka sa kasalanan, or dahil alam mong magkaka-reward ka? Ano mas magandang motivator? Di ba yung positive? Yung mga dalisay, ay mapapalapit sa Diyos hindi dahil pinagtrabahuhan nila ito. Yung mga pure, mga hindi nadungisan, ngunit dahil mas interesado sila sa mga bagay tungkol sa Diyos. Nangako ang Diyos na gagantimpalaan ang interes na iyon. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ngunit anong gagawin sa mga taong akala ay nabubuhay sa iglesia, ngunit hindi naman pala kabilang dito? Akala nila buhay sila. Anong gagawin sa kanila? Sa mga nagpapayag na sila'y nanampalataya ngunit hindi naman pala. Hindi naman pala sila nagmay-ari ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin sa kanila? Sa mga relihiyoso sa panlabas ngunit sa loob ay hindi naman pala. Ay hindi pala nanampalataya. Relihiyoso lang. Ito daw yung sasagutin niya tulad ni Calvin. Lalakad sila ng nakaitim, hindi puti. Sila ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Sila ay lalakad sa itim, ang kadiliman ng pagkawasak ng Diyos. Sila ay lalakad sa itim, ang kadiliman ng walang pag-asa. Sila ay lalakad sa itim, ang kadiliman ng walang katulad ng dalamhati. Sila ay lalakad sa itim, ang kadiliman ng kapahamakan. Yan, sabi pala ni Spurgeon yan. At may promise na rewards si Jesus dito. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti. Yan. Sino yung nagtatagumpay dito? Pinagtatagumpay? Wala. Nagtatagumpay. At hindi ko kailanman buburahin. Saklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang magtatagumpay daw ay dadamitan ng puti. Nalagay ko ba dito? Hindi, sige dito. Tinukoy ni Jesus ang mga mananagumpay na hindi nadungisan ng kanilang mga kasuotan. Ang mga mananagumpay na ito ay magsusuot ng puting kasuotan na tinanggap mula kay Jesus. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga patay na karamihan na hindi ganap ang mga gawa, ngunit may mabuting reputasyon, di ba? Sabi nila, sabi ng marami, kayo'y buhay pero kayo'y patay. Pero alam ng Diyos, kahit may gawa sila, hindi ito ganap. Hindi talaga to totoo. Hindi para kay Jesus yun. At ang ilan ay nakakalugod sa Diyos ay kadalisayan. Ang kadalisayan ay nakakalugod sa Diyos. At ang pagiging malapit kay Jesus na laging nag-uugnay sa kadalisayan. If anyone is in Christ, he is a new creature. Ang pagkamatay at espiritual na pagkukunwari sa mga Kristiyano sa Sardis ay nauugnay naman sa kanilang maruming buhay.
May kita yun. Ang kanilang pagyakap sa karumihan at kasalanan ng mundo sa kanilang paligid. May kita yun. May nakikita ng Diyos yun. Mahirap sabihin kung ang pagkamatay ay nauna bago sa karumihan. Mahirap sabihin yun kung nauna ba yung pagkamatay nila bago sila marumihan. O ang karumihan ay nauna bago sa pagkamatay. Ngunit tiyak na magkamag-anak sila. Kumbaga, they go hand in hand. Yung karumihan at yung pagkamatay. May impluwensyahan ka ng anumang didikitan mo. Tama? May impluwensyahan ka ng anumang didikitan mo. Pinaliwanag ni Jesus ang ganap na pangangailangan ng pagiging bihis ng Diyos ng kanyang mga kasuotan ng kadalisayan at katuwiran sa kanyang talinhaga ng piging ng kasalan or parable of the wedding of the feast. Yan, makikita natin dyan. Ba't hindi ka nakasuot pang kasal? Alis ka dito, hindi ka nakasuot. Ang tunay na katuwiran or righteousness ay ang pagtanggap ng panakip or covering ng Diyos sa halip na subukang takpan ng ating sarili. Ang tunay na righteousness po ay pagtanggap sa binibigay na panakip ng Diyos, si Jesucristo. Hindi yung pagsusubok mo na takpan ng mabuting gawa mo ang iyong sarili. Sinubukan ni na Adan at Eva na takpan ng kanilang sarili, no? Alam niyo yan? Nung nagkasala sila. Nakita nilang hubad sila. Ngunit binigyan sila ng Diyos sa verse 21 sa Genesis 3. Binigyan sila ng Diyos ng isang pantakip na nagmula sa isang sakripisyo ng Diyos. Ganon din tayo sa sakripisyo ng Diyos na si Jesucristo. Yan. Tinanggap mo na ba ang panakip na yun? Ang puting garments, white garments, or kasuotan. Ito na yung pinakamahirap sa lahat. Sabi dito, di ba, sabi niya, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So may aklat pa lang Diyos. May pangalan. Nandun kaya yung pangalan mo. Sa pamagitan nito, natiyak ng mga mananagumpay ang kanilang makalangit na pagkamamamayan. So kapag nandun yung yung pangalan mo, may heavenly citizenship ka na. O may heavenly citizenship ka. Sa sinaunang mundo, dati daw, ang maging ngayon, may records tayo. PSA, tama no? PSA. Yan. Sa sinaunang mundo, maaring mabura ang Ito hindi ko pa na-confirm. Kung pag namatay tayo, buburahin ba sa record ng PSA or lalagay lang disease? Hindi ko sure. Pero dati, binubura. Pag namatay ka, binubura sa record nila. Or naging isang kriminal ka naman na nahatulan, na guilty ka. Ang pangalan ng isang sinaunang mamamayan mula sa aklat ng mga buhay ng lungsod kung saan siya nakarehistro. The risen Christ is saying that if we wish to remain on the role of the citizens of God, we must keep our faith flamingly alive. Kay Barclay yan. Sabi dito sa English, blot out his name from the book of life. Hindi daw, di ba? I will not blot out. Blot out his name from the book of life. Di nangangahulugan ba na ang isang tao ay maaaring mawala ang kanilang kaligtasan? So, iyan yung madalas ginagamit ng proof text ng mga nagsasabing, can we lose our salvation? Na ang isang tao ay naligtas isang araw. Ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay at sa ibang araw, sila ay nagkasala, lumayo sa Diyos at ang kanilang pangalan ay nabura mula sa aklat ng buhay. Ganon kaya yon? Kailangan muna nating makita ang konteksto dito sa Revelation 3 verse 5.
yung focus nito, bakit sinulat yan, I will not blot out you, is to assure you. Positive yan, totoo lang. Hindi siya negative. Hindi siya para burahin yung pangalan mo. Kundi parang ina-assure ka niya. Mas na positive yung mas gusto niyang ma-motivate ka. Magkaroon ka ng assurance na hindi buburahin. Kaya hindi natin dapat isipin na ang pangalan ay patuloy na binubura at pagkatapos ay muling isinusulat. Hindi natin dapat isipin na ganun. Ang focus dito ay hindi ang ideya na si Jesus ay nakaupo sa langit na may pambura. Hindi yun yung ideya doon. Wala ka rin mabasa sa Biblia na nagdagdag si Jesus ng mga names, no? Pag nag-search ka, does Jesus add names to the book of life? Nadagdagan niya ba? Or rewrite? Meron siyang white ink, ganon. Hindi yun. Joke lang yun. Pero ganun ba? Nire-rewrite niya ba? O nagdadagdag ba siya ng pangalan sa book of life? Kumbaga meron ng set of names tapos nanampalataya si dagdagan ko nga. Sulat ko nga. Parang ganon. Wala kang mababasang ganon. Ngunit dapat nating pag-isipan mabuti kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa aklat ng buhay. There is a book of life. Sabi dito. Ito'y bubuksan at magiging reference sa araw ng paghukom. Reference siya. So, dito titignan kung sino yung mahatulan. Nangangahulugang ito na ang aklat ng buhay ay totoo at babasahin. Sabi dito. Sa Revelations 20 verse 15, ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa lawa ng apoy kung saan yung eternal death. Nandyan na. Yan na yung temporary na location ng location kung saan magkakaroon ng walang hanggang kamatayan. There is a book of life at ito ang nagpapasya kung tayo ay pupunta sa may nauna ako dito. Hindi ko nalagay. Ito pala, nag-advance ako. Ayan, there is a book of life. Hindi ko nalagay yung Revelation 20 verse 12. Yung una dyan, meron dito na and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Yung pala yun. Tapos ito naman, sa book of life, nangangahulugan na ito yung magpapasya kung sa langit o impyerno ka mapupunta. At ang aklat na ito ay talagang mahalaga. There is a book of life at ang pagkakaalam na ang ating pagkaalam na ang ating mga pangalan ay nakasulat doon, pag nalaman mo na ang pangalan mo ay nakasulat doon, ay dapat magdulot sa atin ng malaking kagalakan. Amen ba? Pag nalaman mo na nakasulat ka na pala, masaya, di ba? Nakasulat ka na. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod nyo ang masamang espiritu. Mababaw yung kalagayahan nyo. Pag napapasunod nyo yung masamang espiritu, mababaw yan. Dito kayo maging masaya talaga. Parang sinasabi niyan, no? Dito dapat kayo maging masaya talaga. Because your names are written in heaven. There is a book of life. At mayroong 5 magkakaibang mga reference sa mga taong tinanggal sa aklat. Mayroong mga reference daw na tinanggal sa aklat. Nangangahulugan nito na ang ideya na matanggal sa aklat ng buhay ay dapat seryosohin. Yung matanggal daw sa aklat ng buhay ay dapat seryosohin natin. Hindi siya biro. Marahil ito ay isang simbolo lamang
At ang pangalan ng taong iyon ay hindi kailanman naroroon sa simula. Yan, may views yan na sa simula pa lang, meron ng sinulat ang Diyos. Pero mas naniniwala ako na lahat ng tao ay sinulat ng Diyos sa Book of Life. Yan. Sabihan nyo na lang ako pag mali. Naniniwala ako na lahat ng pangalan ng tao ay sinulat sa Book of Life. And anyone who rejects Christ will be blotted out. Buburahin. Yun ang naniniwala ko. Pero may isang views pa na ang tao ay, kumbaga may preset na, may nakalagay ng mga taong nakasulat sa Book of Life. At never na buburahin. Yung ibang view. Pero mas naniniwala ako dito na lahat ng tao nakasulat na sa Book of Life. Pero once you reject, walang points yun. Sino ba yung mga mananagumpay? Sino yung mga mananagumpay? Sino yung mga mananagumpay? Yung maraming points or they work for their salvation? Hindi yun. Yung mga perfect ang works through Jesus Christ. Kasi hindi na yung works mo yung pagbabasihan, yung perfect work na ni Jesus Christ. Yung mga nanampalataya lang kay Jesucristo, totoong nanampalataya. Yun yung mga mananagumpay. Amen ba? Yung mga magtitiwala lang kay Jesucristo. Pero dito, dapat seryosohin natin to. Sabi dito sabi ni John MacArthur, iba daw yung iba daw yung context nito eh. Pero hindi niya na kasi sinabi kung ano yung mismong context eh. Pero dito sinabi dito ni Moises sabi, kasi yan yung nag-create sila ng golden calf. So, yan, ginawa na lang ng Diyos yun. Ngayon nagalit ang Diyos. Sabi ni bargain si Moises dito, sabi niya, patawarin mo sila. Ako na lang yung burahin mo kung ayaw mo silang patawarin. Ngunit sumagot si Yahweh, kung sinong nagkasala sa akin, ay siya kung buburahin sa aking aklat. Hindi, hindi mo pwedeng bayaran. Bakit? Makasalanan ka rin naman eh. Niniwala kayo doon? Makasalanan din naman si Moises eh. Diba? Pero sa yung time na yon, hindi siya nagkasala sa pero hindi niya pwedeng pambayad yung sarili niya. Ako na lang yung buray mo, hindi. Alam mo kung sino lang pwedeng gumawa nun? Si Jesus Christ lang. At sabi dito, buburahin yung mga nagkasala. Ngayon, nagkasala ba sa paninginan ng Diyos yung mga nanampalataya sa Kanya? Makasalanan pa rin ba sa paningin ng Diyos? Hindi na. Dahil kay Jesucristo na perfect, na ang pwedeng gumawa na magsakripisyo ng sarili niya para bayaran yung eternal debt because meron siyang si Jesus na napakinggan ko lang nakaraan. Bakit niya pwedeng bayaran yung eternal debt? Sabi ni R.C. Sproul, and I agree with him, because He has the eternal value. May eternal value siya, si Jesus. As an eternal being. At meron siyang eternal value para bayaran yung eternal debt. Yeah. No, hindi na tayo masyado mag-ano dyan. Yan, sabi ni, nakalimutan ko sinong nag-ano kung si David or ibang writer yan. Burahin ng pangalan at huwag niya siyang isama sa talaan. May 5 yan, 5. Yun, takes away, pag may nagtanggal ng isang letra, isang salita sa book ng prophecy,
tatanggalin din siya sa Book of Life. Yan. Kailangan nating seryosohin tong. Kaya dapat tingnan natin sarili natin kung totoo ba tayong nakasulat sa aklat ng buhay. Isang magandang halimbawa kung paano natin dapat seryosohin yung babalang ito. Ang buhay ng isang lalaking nagngangalang Charles Templeton. Ito si Charles Templeton ay isang Canadian media figure at former Christian evangelist. Nag-evangelize siya. Kilala siya noong 1940s, 1950s, isang leading evangelist. Maraming taong tumanggap kay Jesus sa kanyang mga evangelism. At kasama siya ni Billy Graham noong unang panahon. Gayunman, tinalikuran niya ang kanyang paniniwala kay Jesus. Evangelist na yun, ha? Naging ibang lihis. At sinabing siya'y isang atheist na. Lubos na tinalikuran ni Charles Templeton ng kanyang naunang pahayag ng pananampalataya. Tapos yung nais niya pa, yung mga nananampalataya na iligtas dahil sa kanyang pag-ebanghelyo, ay iligtas niya daw mula dun sa ebanghelyong tinuro niya. Kumbaga, akayin niya papunta sa paniniwala niya. Di ba? Ang tindi nun. Ibig sabihin, totally, hindi ka na talaga naniniwala kay Jesucristo. Kasi gusto mo pa nga iligtas sa ebanghelyo. Yung mga taong binigyan mo ng ebanghelyo. Malinaw ang taong ito ay sa kanyang kasalukuyang ganap na pagtalikod sa pananampalataya ay hindi pupunta sa langit. Kung hanggang ngayon, ganun pa rin yung state niya, o baka patay na pala siya. Kung namatay siyang ganun ng kanyang kalagayan, hindi siya pupunta sa langit. At ayaw niyang pumunta sa langit. Di nga naniniwala sa Diyos sa langit pa kaya, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, siyempre, hindi ka rin maniniwala sa langit. Maaring mahabang debate kung siya ba ay naligtas o kung nawala ba ang kanyang kaligtasan. Ngunit maaari tayong magkaroon ng dalawang konklusyon. Ito yung pwede daw natin maging konklusyon base kay David. Una, sa mga nakaraang pagkakataon ay mukhang siya'y ligtas. Panahon niya na nag-evangelize siya, mukha siyang ligtas. Ikalawa, hindi niya iginagalang ang mga babala ng Biblia na nagsasabi sa atin na patuloy na lumakad sa daan ng Panginoon, patuloy na magtiwala at patuloy na maging masigasig sa pananampalataya sa ating Panginoon. In the genealogies of the Bible, there are two books mentioned. The book of the generation of Adam and the book of the generation of Jesus Christ. Ang ipinanganak kay Adan ay hindi garantiya ng ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga ipinanganak na muli, ipinanganak kay Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng katiyakang iyon na nakasulat ka na sa aklat ng buhay. Or mananatiling nakasulat sa aklat ng buhay. At makikita natin dito, sabi diyan, ang magtatagumpay ay kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Sabi dito but I will confess His name before my Father and before His angels. Ito isang kamanghamanghang pangako. Tama lang na dapat nating ipahayag ang pangalan ni Jesus, ngunit kamanghamangha na hindi niya kinahiya, hindi tayo kinahiya ni Jesus kahit tayo makasalanan. Dahil nampalataya tayo sa Kanya. Naipahayag tayo sa Kanyang Ama. Dahil tayo'y kaibigan niya na. Amen ba? Dahil tayo'y kaibigan niya na. Mahalagang tanggapin natin si Jesus, ngunit mas mahalagang malaman kung tinanggap tayo ni Jesus. Mas mahalagang alam natin na tinanggap na tayo ni Jesus. Paano malaman? Paano mo malaman na tinanggap tayo ni Jesus? Paano malaman?
Kent, paano malaman na tinanggap tayo ni Jesus? Paano malaman na tinanggap tayo ni Jesus? Tinatanggap natin si Jesus, syempre. Malaman mo kung tinatanggap mo si Jesus. Sabi dito, ang sino man kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao sa Matthew 10:32 ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na sa langit. Parang may kasama ka, tapos papakilala ka sa presidente, no? Ibang saya nun. Pero more than president pa ang Diyos. At ito, sa last verse, ito yung general exhortation or pagpapalakas ng loob, pagpapasigla, pangangaral o panghikayat dun sa mga nakikinig. Sino mga nakikinig? Yan. All who will hear. Ibig sabihin yan, hindi lang yan sinulat yan para sa iglesia ng Sardis, pero hindi lang yan hanggang doon. Kundi para sa atin din. Sa lahat, maging sa Smyrna, sa lahat, 7 churches. Hindi lang sa Sardis. Pero, yun, naka-focus lang, kumbaga naka-focus sa kanila yung, kumbaga anong state nila, ganun, anong nakikita sa kanila ni Jesus. Dapat marinig nating lahat kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa Iglesia sa Sardis. Madaling manood sa pagkaantok. Manood. Madaling maanod sa pagkaantok. Pagka walang pakialam at patungo sa spiritual na kamatayan. Lalo na kapag ikaw ay may mabuting reputasyon. Yan, di ba? Nakikita nila, ako'y youth pastor. Ang ganda ng reputasyon ko. Pero, maganda lang pala reputasyon, patay pala sa loob. Pero, laging may pag-asa ang patay na iglesia. Dito iglesia, no? Akin pinersonalize ko eh. Maganda i-personalize din natin to sa ating group. Dahil alam ni Jesus kung paano bumuhay ng patay. Wala sa kanyang imposible. Alam ni Jesus na bumuhay ng patay kahit ikaw patay. What the Spirit says to the churches, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, itinuturo sa atin ng Sardis na dapat tayong mag-ingat sa ating tagumpay or pagiging masagana. Diba? Maging maingat tayo sa tagumpay natin, sa pagiging masagana natin, sa kaayusan ng estado natin. Ang lungsod ay mayaman at alam paano maging madali ang pamumuhay. Kasi nga, di ba, nasa Junction Road siya, papunta sa lahat ng mga kalakalan. Ngunit ginawang malayaw at walang kamalayan ang mga tao, katulad ng Sardis. Itinuturo din sa atin ng Sardis na tayo maging mapagbantay sa ating pinakamalakas na mga bahagi. Kahit mukhang malakas yan, pwedeng humina yan, kaya maging mapagbantay tayo. Yung nakala ng Sardis na ito'y hindi masusupil, ngunit ito'y nasakop, kung saan sinasabi natin, hindi ko gagawin minsan sinasabi natin, hindi ko gagawin yon. At yung sinasabi natin, hindi mo gagawin yon, yung masamang bagay, doon ka dapat magbantay. Kung saan ka kampante sa iyong buhay. Amen ba? And so, itong ating group discussion. Number 1, pagnilayan kung ikaw ba ay buhay o patay at gising o tulog. Pagnilayan mo, tignan mo yung sarili. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. May parte ba ng iyong buhay Kristiyano na parang patay o tulog? Ay, parang lang. Baka hindi pa naman. Hindi, doon ka dapat magbantay. Doon sa parang. Ang patay ay walang awareness. Tama? Ang tulog naman ay mahina naman ang awareness. Kaya humingi sa iyong kagrupo kung may nakikita sila sa iyong buhay, Kristiyano na parang patay o tulog. Maging bukas sa kanilang sasabihin at humingi ng tulong sa pamamagitan ng panalangin upang ito'y gisingin at palakasin. Is your prayer dead or alive? Sleeping or awake? Is your ears to the Word of God
dead or alive? Sleeping or awake? Is your evangelism dead or alive? Sleeping or awake? Is your good works dead or alive? Sleeping or awake? Is your faith dead or alive? Sleeping or awake? Yan, samahan niyo akong manalangin bago tayo pumunta sa ating group. Ama namin Diyos, salamat po sa salita mo, Panginoon, na gumigising sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong iglesia ay hindi maging patay, kundi mabuhay. Ang dalangin ko ang iyong Banal Espiritu na nagbibigay ng buhay ay manatili sa aming iglesia. At gisingin yung mga natutulog, gisingin yung mga patay. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan yung bawat isa sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Makita namin yung totoo naming kalagayan sa inyong harapan. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan, di nakakalugod sa inyo. At dalangin ko, Panginoon, kapag kami patuloy na nagtatagumpay, ay hindi lang nagiging kampante, kundi patuloy kaming nagtatagumpay at nagbabantay kasama nyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming kakainin. Salamat po sa naghanda nito. Pagpalayan niyo po sila. Pagpalayan niyo po ang bawat kabataan na narito at mga hindi namin nakasama. Ingatan niyo po sila, yung mga hindi namin nakasama. At pagpalayan at gabayan. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.